Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 3 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 3 videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga Sec Masters at aking mga Emperor. Maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. Sila ang may kasalanan ng lahat ng pagdurusa ng aking ina at naging kamatayan niya. Ang Reyna, hari ng mga normal na elf at ang hari ng mga demonyo at ang buong lahi ng mga normal na elf ay hindi ko mapapatawad Lola Loss. Sigaw ni Sophie habang umiiyak ito ng husto, at si Sophie ay tumingin kay Master Ken at sinabi, Master Ken, kasalanan ng lahi natin elf kung bakit namatay ang aking ina. Namatay siya dahil sa akala. Namatay ang aking ina dahil sa kagagawan ng mga tulad niyong mga normal na elf. Alam niyo ba kung gaano ako naiinggit sa mga kabataan sa aming lahing mangkukulam na elf simula pagkabata? Noon pa man sobrang inggit na inggit ako sa mga bata na may ina na nag-aalala sa kanila tuwing masusugatan sila. Mag-aalaga sa tuwing may sakit sila, kahit noon bata pa ako hanggang ngayon inggit na inggit ako sa mga kaedad ko na kasama pa nila ang kanilang magulang lalo na ang kanilang ina. Ang lahi nating elf ang nag-gate sa akin na magkaroon ng isang ina. Dahil sa kanila nawala ng buhay ang aking ina dahil sa paghihirap nito na dulot ng mga kalahi nating elf. Lola Loss, patawad kung nasasabi ko ito. Naging masaya at kontento naman ako na ikaw ang kinagiznan kong magulang. Ngunit, may time na mas kailangan ko ang aruga ng isang ina. Aruga ng totoo kong mga magulang. Iba pa rin ang may kinagiznan na magulang. Iniisip ko hanggang ngayon kung ano ba ang pakiramdam na mayroon ng isang ina na totoong ina. Paano ba mag-alaga at mag-aruga ang totoong ina sa kanyang anak? Dahil sa ating lahing elf hindi ko naranasan ang magkaroon ng isang ina na dapat na mag-aalaga sa akin at magmamahal. Mahal na mahal kita Lola Loss. Nagpapasalamat ako dahil sa iyo nabuhay ako sa matagal na panahon. At salamat din sa iyong kapatid Lola Loss. Kung hindi dahil sa kanyang siguro ay noon pa ay makaranas na din ako ng kalupitan ng mga normal na elf. Siguro pinaparusahan na din ako dahil ako ay anak ng aking ina na Reyna ng ating lahing mangkukulam na elf. At ako ay may dugong demonyo. Dahil ang aking ama ay ang hari ng mga demonyo. Nakakatiyak ako kung hindi ako nalayo at ang mga Reyna at hari ng mga normal na elf kung napunta ako sa kanila. Baka nakaranas ako ng pagmamalupit nila. Tulad ng ginawa nila sa aking ina. Dahil sa maling paratang pinarusahan at pinahirapan nila ang aking ina. Ano pa kaya ako dahil ako ang naging bunga ng kalapastanganan na ginawa ng aking ama sa aking ina. Sabi ni Sophie sa galit na tono. Nang marinig ito nila Matandang Loss at Master Ken. Si Matandang Loss ay mas umiyak ng husto at sinabi, Apo, aking apo. At si Master Ken ay nagsalita din at sinabi, Sophie, nauunawaan ko saan nanggagaling ang iyong galit ngayon para sa ating lahing elf. Patawad sa nangyari sa iyong ina. Ngunit, sa panahon na iyon Sophie, kaligtasan lang ng ating lahing elf ang iniisip ng mga naunang hari at reyna. Kung nalaman ng hari ng mga demonyo na nagkaroon siya ng anak. Sa reyna ng mga mangkukulam na elf noong panahon na iyon. Ang ating buong lahi ay manganganib ang ating lahi ay mapupunta sa napakahirap na sitwasyon. Ang mga kabataan noon na ngayon ay mga may sapat na nagulang o edad ay maaari hindi na sila umabot sa taon na ito. Dahil alam naman natin kung gaano kasama ang lahi ng mga demonyo. Dahil sa nangyari na iyon maaari magkaroon ng isang malaking digmaan sa ating lahing elf laban sa lahi ng mga demonyo. Kahit ako Sophie ay naging curious kung totoo ba ang naging paratang sa reyna ng mga mangkukulam na elf. Kung totoo bang nagkaroon ito ng relasyon sa hari ng mga demonyo.
Kaya ako mismo ay inalam ko ang totoo. At ako mismo ang gumawa ng pagmamasid sa hari ng mga demonyo sa kanilang kaharian noon. Noon general pa ako, lihim ako kumikilos ng hindi alam ng mga hari at reyna. Dahil para sa akin ay hindi talaga magagawa ng reyna ng mga mangkukulam na elf ang naging paratang sa kanya. At noong panahon na iyon, nalaman ko na nagtutungo pala talaga ang hari ng mga demonyo kung saan-saan lugar sa mundo na ito. At, naghahanap ang hari ng mga demonyo ng mga maharlikang babae. Tulad ng iyong ina na hindi basta-basta lang babae. Ginagawa pala ito ng hari ng mga demonyo iyon. Para magkaroon siya ng mga anak sa bawat kababaihan na kanyang magustuhan. Ang hari ng mga demonyo ay nilalapastangan ang mga babae na kanyang magustuhan na lagyan ng kanyang anak. At kapag nagbunga ang ginawang kalapastanganan ng hari ng mga demonyo sa mga babaeng napili nito, ay kukunin niya ng sapilitan ang sanggol kahit na anong mangyari. Upang ito ay dalan sa kanyang kaharian. Ang dahilan ng hari ng mga demonyo. Gagamitin niya ang kanyang mga magiging anak para mas lumakas pa ang puwersa ng lahi ng mga demonyo. Dahil alam ng hari ng mga demonyo kapag siya ay nagkaanak sa iba't ibang babae. Ito ay magtataglay ng malakas na spiritual na tinataglay, na makakatulong sa kanya upang maghisik ng kasamaan. At gagamitin niya ang lakas ng mga magiging anak niya para labanan ang iba't ibang nilalang na nandito sa mundo na ito. Ang mga sanggol o ang mga magiging anak ng hari ng mga demonyo. Ang hari ng mga demonyo ay wala talaga itong pagpapahalaga sa mga magiging anak niya. Ang mahalaga lang sa hari ng mga demonyo ay magamit ang lakas ng mga magiging anak niya. Para sa hinaharap gagamitin niya ang mga lakas ng kanyang anak para mapasailalim ng kanyang kapangyarihan ang iba't ibang nilalang sa iba't ibang mundo. Tulad ng mundo natin na ating ginagalawan. Noon na lamang ko ang tungkol roon. Huli na ang lahat. Ang iyong ina ay nawalan na ng buhay ngunit nasabi ko ito sa reyna at hari noon. Kaya ang naging ingay noon sa nangyari sa iyong ina at ama ay pinahinto ng mga hari at reyna. Naglabas ng utos agad ang reyna at hari na pinagbabawal na pag-usapan sa loob at labas ng mga tahanan. Ang nangyari sa hari ng mga demonyo at sa reyna ng mga mangkukulam na elf. At Sophie, bilang reyna at hari ginawa lang nila ang makakabuti Sophie. Oo, nagkamali nga sila ng paratang sa iyong ina. Talagang nakakapanlumo at nakakabigay galit ang nangyari noon. Huli na nila nalaman ang katotohanan tungkol sa nangyari sa iyong ina, at sa ginawa mismo ng hari ng mga demonyo. Alam ko na ikaw ay talagang magagalit kapag nalaman mo ang totoo. Pero kailangan mo talaga malaman ito Sophie. Nauunawaan ko talaga ang iyong nararamdaman ngayon na galit sa ating lahing elf. Lalo na kung ako ang nasa sitwasyon mo ngayon. Kahit ako ay makakaramdam ng galit sa ating buong lahing elf. Pero, kung ikaw ay maging isang reyna at mamuno sa buong lahing elf, mauunawaan mo kung bakit nagawa ng mga naunang hari at reyna ang ganon sa iyong ina. Tulad ko, napakadaming tanong sa aking sarili bakit ginagawa ng mga sinaunang reyna at hari ang mga bagay na ganon. Kahit na ako ay naging general na ng ating lahing elf. Napakadami pa rin mga katanungan na sa aking isip na hindi ko mabigyan ng kasagutan. Ngunit, nung ako ay naging hari ng ating lahing elf, at mamuno na, lahat ng mga katanungan sa akin noon ay akin nang nauunawaan ang mga sagot. Pero kahit nauunawaan ko na ang mga tanong, sa aking isipan noon nung ako ay naging hari, ito ay hindi ko na pinaramdam sa mga kalahi natin. Iniba ko ang estilo ng pamumuno sa ating lahing elf. At ginawa ko lahat para mas maging bukas ang aking isipan sa lahat ng aking mga mamamayan. Iyon ang hindi nagawa ng mga sinaunang hari at reyna. Kaya ngayon Sophie, ang mga ganong pangyayari ay kahit kailanman ay hindi na mangyayari. Hahayaan kita na magtanim ng galit sa mga sinaunang hari at reyna ng ating buong lahing elf. Ngunit, sana maisip mo din na iba na ang mundo na iyong tinatahak. Iba na ang mga elf na iyong nakakaharap. Tulad ng iyong lola Loss. Sa mga taon na lumipas habang lumalaki ka at nagkakaisip. Mababago ang lahat at, nawawala ang mga dating mga elf. Kaya ang mga elf na tinataniman mo ng galit ngayon dahil nalaman mo ang ginawa nila sa iyong ina ay mga wala na sa mundo na ito. Kaya Sophie, kailangan mo lang natanggapin ang mga pangyayari noon at buksan mo ang iyong isipan. Dahil ngayon ay ibang-iba na sa mga kasalukuyang panahon. Ako na ang hari na lubos na nagmamahal at nagpapahalaga sa buong lahi nating elf. Lalo na sa lahi ng mga mangkukulam na elf.
At sa iyong Lola Loss. Sana ngayon Sophie, ang iyong galit sa buong lahing elf ay iyong alisin na. Dahil kahit anong galit mo sa mga sinaunang hari at mga sinaunang elf ay baliwala na dahil hindi na natin muli mabubuhay ang mga sinaunang elf. Ang mahalaga ngayon Sophie, mayroon tayong matibay na samahan bilang iisang pamilya. Ang buong lahi natin elf ay iyong pamilya. Lalo na kami ng iyong Lola Loss at ng Ate Lynn mo. Kami na ang iyong pamilya na sobrang nagmamahal sa iyo at nagpapahalaga. Sophie, sana ang galit na sinabi mo kanina sa buong lahing elf ay mawala na. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!